Eto na nga pala ang bagong buhay namin sa Japan. Practice ito in case na ayaw nang umuwi ni Jace. Hi mga Marikoy, pagkagising ko, ayan, kinis ko muna si Jace tapos sinignan ko yung napakagandang view. At saka na ako nag-unat tapos tumayo na ako. Maaga pa at masarap pa yung tulog ng magtatay pero ako nagising ako dahil nahihihi ako. At ito lang talaga yung pinaka-struggle sa glamping Tumamu na pinagstayan namin. Yung CRA common at nasa labas. Bago ka makahihi mga Marikoy, lalamigin ka muna. Sakto pa, napakaaga din ng snow. Pero wala tayong magagawa, kailangan tanggapin yung mga desisyon sa buhay. Nag-decide kami na dito magstay, so paninindigan namin to. Talaga sa isip ko na magdala ng arinola, buti pa itong walis tingting na dala ko. Kaya pagkatapos ko nagwiwi, nagwalis na muna ako ng snow, kumalat na dito sa dinadaanan namin. Kapag kasi kumakapaltot naninigas, nagiging madulas. Ito nga pala yung pangatlong araw namin sa Japan at ito yung araw bago yung birthday ni Jace. Kaya nag-decide kami ni Daddy Tano na walang aalis at dito lang kami buong araw. Balik ko nga pala sa loob, chinarge ko muna yung iPad ni Jace. Tapos inayos ko yung mga shoes. Pagkatapos ko na maayusin yung mga sapatos, mga Marikoy, itong mga luggage namin. Ganyan kadami yung dala namin kasi 10 araw kami mag-i-stay sa Japan. Pero dito sa Tumamu, mga Marikoy, 4 na araw lang. Tapos another 4 days sa Sapporo at itong isang maleta nga para sa Sapporo namin. Lalos kakarating lang namin kahapon, mga Marikoy, kaya napakagulo dito. At ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para ligpitin yung mga kinalat namin. Wala nga palang natutulog dito sa isang kama pero naalibadbaran ako sa kalat. Kaya inayos ko na din, mga Marikoy. Alam nyo ba na parang tento tapos yung loob niya parang lahat ng mga nandito ay comforter na pinagsama-sama at pinagdugtong-dugtong. Tapos dito naman sa may view, hindi siya salamin, mga Marikoy, plastic siya na makapal. Kaya kapag nakatambay kami dito banda, medyo malamig. Sa mga nagtatanong nga pala, binook ko ito sa may Agoda app. I-search nyo lang, mga Marikoy, glamping Tumamu. Anyway, nandito na nga pala ako sa bandang kusina at inaayos ko yung mga grocery namin. Nakuha ko nang natapos mag-ayos at maglinis, mga Marikoy, masarap pa rin yung tulog ng dalawa. Wala naman kaming gagawin kaya inayaan ko na muna sila. Hindi na ako masyado nagkakape pero dito feel na feel ko ang magkape. Kaya nagpainit na muna ako ng tubig para makapagtimpla ng kape. Mga Marikoy, nakapagdala ako ng 3-in-1. Madali lang kasing timplahin to kaya ito na yung dinala ko. Tapos sumupo na ako dito at chinek ko yung mga trabaho ko tsaka yung mga pending. Kasi nasa bakasyon ako, mga Marikoy, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ko. At every morning, chinecheck ko yung calendar ko, baka kasi may nakalimutan ako na gawin. Tapos nung nakita ko na wala naman, ayan, tinuloy ko na yung pagkakape ko, tinenjoy ko na yung view. Wala naman, narinig ko si Jace na nagsabi ng good morning, mami. At saktong natapos ako nagkape, merong kumatok, mga Marikoy. At eto na nga pala yung magdi-deliver ng mga pagkain namin. Ito yung isa sa pinakagusto ko dito, libre yung pagkain at parang unlimited. Grabe kadami yung binibigay nila araw-araw, mga Marikoy. Kaya kahit hindi kami umalis dito, wala kaming problema sa pagkain. Pati nga pang dessert at pang merienda, meron silang binibigay. At libre lahat ng yan, kasama yan sa binayaran namin. Dahil nakita ni Jace na meron na nag-deliver ng pagkain, kaya bigla siya nagsabi na nagugutom na daw siya. Kaya nag-decide na ako na gumawa ng sandwich para sa kanya. At ang nakakatuwa pa, mga Marikoy, yung cheese nila para sa sandwich 3 klase. Nagpresenta nga pala si Jace na tulungan niya ako, tinayahan ko naman siya. Tapos pagkaluto, dahil mainit-init pa itong sandwich, kaya nagpatulong siya sa akin. Noong una nga, mga Marikoy, sinusubuhan ko siya tapos sumusubo din ako. Natakam kasi ako dito sa sandwich na ginawa ko para sa kanya. At aaminin namin sa inyo, mga Marikoy, sa mga oras na yan, hindi pa kami naliligo ni Jace. Pero itong si Daddy Tano, kakagising niya lang, dumiretso na siya sa shower, mga Marikoy, naligo siya. Sana all ka na lang talaga, sana all fresh. At sakto nga palang natapos kaming kumain, biglang nagyaya si Jace na mag-CR. Sabi ko kay Daddy Tano, siya na yung tumulong kay Jace na mag-CR. Pagkatapos naman nag-CR, dumiretso si Jace dito para maglaro ng snow. Feeling ko nga, mga Marikoy, dinadahilan niya na lang yung pagsi-CR para makapaglaro siya sa snow. At habang nandyan siya, naglalaro, sinamantala ko na yung pagkakataon para magluto para sa lunch namin. Libre nga palang kanin dito, kaya yan na yung unang niluto namin. Tapos kinuha ko na yung mga karni sa rep na dineliver kanina. Meron nga palang beef at saka pork pero mas marami yung beef. Fairness, yung beef nila dito mas masarap. Palang natirang spam kahapon kaya ininit ko na din. Wala din palang problema sa lutuan, mga Marikoy, kumpleto yung gamit dito. Kaluto ng mga yan, eto nagsalang na ako ng mainit na tubig. Itong lutuan nga pala nila ay pang shabu-shabu. Merong ganitong lutuan dahil alas binibigay nilang pagkain ay pang shabu-shabu. Dahil may dala kaming noodles, mga Marikoy, kaya pinagluto ko na din si Jace. So nga pala ni Jace sa noodles ay merong itlog. Pero kapag
kapag itlog lang hindi niya kinakain. Naluto na lahat, ayan nilagay ko na dito sa lamesa yung mga side dishes. Tapos itong si Jace na excite siya nung nakita niya yung noodles. Sa bahay kasi mga Maricoy, madalang lang siya makakain ng ganyan. Pero dahil nasa ibang bansa kami at wala kaming pangsangkap ng mga paborito niyang ulam, kaya pinagbibigyan ko siya na mag-noodles at ginagawa niyang ulam ito. Nire-request niya din sa akin yan, buti na lang nakapagdala ko. At dahil kumakain ng mag-isa si Jace, mga Maricoy, nakakakain na din kami ni Daddy Tano ng maayos. Pagkatapos naman namin kumain, nag-decide na ako na gawin yung fruit salad. O diba, alam na Pinoy kami kasi bukod sa walis tingting, meron din kaming pang fruit salad. Ilang araw na kasi ako nagkikrave ng fruit salad, mga Maricoy, kaya nag-decide ako dito na lang sa Japan gumawa ng fruit salad. Tapos lately ko na lang na-realize na oo nga pala, sakto, libre yung rep dito sa Japan. Dahil nag-snow dito sa Tomamu, ayan, napakalawak tuloy ng rep ko. At ang kagandahan dito, napakabilis tumigas ng fruit salad, kaya kagad nakakain din ako. Bandang hapon nga pala, hindi dapat kami alis, nagkayan kami na pumunta sa restaurant. So hindi pa rin kami natuloy, mga Maricoy, kasi ayaw ni Jace. Dahil biglaan na desisyon, kaya ayaw niya. At ang sabi niya sa amin, dito lang daw siya maglalaro sa snow. Kaya kinuha ko na din yung pagkakataon para gumawa ng snow angel. Nung matapos kami maglaro ni Jace, para na kaming mga yelo. At nung kinagabihan nga pala, sinasabi ko kay Jace, nire-remind ko siya na birthday niya na bukas. Tapos bigla sabi niya sa akin, sing daw siya ng birthday song. Oh, you blow. More, blow more. Happy birthday, Jace! Good job! Tok, 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 tok.